At hindi kalayuan sa kanilang bakuran, makikita mo ang mga tanim na mga mais kapag ikay nakaupo sa kanilang balkonahe. Habang nagpahangin ang tatlo sa balkonahe nila Danilo, nagsalita si Lidio kay Lando ng, "Doy, nagpaalam ka ba sa tatay mo pag alis mo? Kahapon kasi parang dumiretso ka lang sa amin eh." Sumagot naman si Lando dito ng, "Hindi nga pre, wala kasi si tatay sa bahay kahapon ng pag-alis ko eh." "Nako, yare." Habang nag-uusap noon ang tatlo, bigla namang lumapit sa kanila ang ama ni Danilo. May dala-dala na itong tuba na nakalagay sa mahabang katawan ng kawayan. Ito yung tinatawag na kawit. "Oh mga iho, mamaya na kayo umuwi. Tatagayin na muna natin tong bago kong kuha na tuba." Napangisi lang naman dito si Lando gawa ng sa lahat nilang magbabarkada, ito yung hayok na hayok sa tuba. "Tama Manong Lino. Papabili ako kay Buning ng 3 pato doon kay Manong Arsenio, yung kapitbahay niyong nag-aalaga ng mga pato." Wika dito ni Lando. "Nako, nag-abala ka pa. Wag na. Teka, saan na ba si Danilo? Nawala lang yung bigla yung batang yun ah." Wika ng ama ni Danilo dito. "Oo nga Manong Lino eh. Di ba nasa kusina pa yon kanina?" Sabat naman dito ni Buning. "O siya, simulan na natin tong tagay para makapag-umpisa na. Maya-maya darating din yung batang yon." Nang makaupo na ang ama ni Danilo, dinukot na nito ang tagayan sa loob ng kawayan. Yari ito sa 1.5 na jumbo. Nang makita iyon nila Lidio, napawika naman ito ng, "Teka Manong Lino, paano natin yan matatagayan eh? Walang takip yung pinutol mong jumbo eh." "Masarap to, para mabilis manginit yung mga tenga nyo." Dahil ang ginawa na tagayan ni Manong Lino, ito yung 1.5 na jumbo ng kok at pinutol yun sa gitna na sana sa puwitan ang gawin ng tagayan nito, bagkus ay sa bandang bibig. Bago yung salina ng tuba, kailangan yung harangan ng daliri ang bibig nito. Bago yung salina ng tuba, kailangan yung harangan ng daliri. Ang bibig nito ang nakatanggap ng tagay. Bali kapag nalagyan na yon, hindi na yon pwedeng ilapag gawa ng tatagas doon ang tuba. Natatawa lang noon sila Lidio sa pinaggagawa ng ama ni Danilo. Kaya naman iisang ikot lang ng tagay na yon. Bangog na bangog ka nun. Nakadalawang ikot na noon sila sa tagayan bago dumating si Danilo. Nang masipat nila yon, sinundo yon ni Lando gawa ng mayroon itong dala-dala. Nang ilapag yon sa misa ng kanilang ipinag-inuman, tumambad sa kanila ang isang buong pabo na lechon na. Tuwang-tuwa noon ang lahat sa dinala ni Danilo. "Anak, akala ko iniwasan mong makainuman tong mga barkada mo." "Hindi tay, tumungo ako kila Arsenio eh. Nakita ko kasing naglilitsyon yun ng gawa ng may birthday pala sa kanila. 3 yung niluto nila. Binayaran ko na lang yung isa." Wika dito ni Danilo. Buti nga pinagbilhan ka ni Manong Arsenio." Wika ni Lando dito. Nang makita ni Danilo ang tagayan nito, napangisi lang naman yon. Gawa ng kapag ang kanyang ama ay ginaganahan yon, ay ganon ang ginagawa nito. Nagpakatay pa yon ng 2 manok ulit upang gawing tinula. Ang nanay noon ni Danilo ang nagluluto. Gawa ng nalaman pala nito na malaki-laki din ang panalunan ni Danilo. Grabing saya ang naganap na nangyari noon sa bahay nila Danilo. Nang medyo malasing-lasing na ang lahat, kumuha na ng gitara ang ama ni Danilo at tumugtog yun ng makalumang tugtugin. Sinabayan yun ng pagkanta nila Lando
na para bang wala silang iniindang problema. Hindi nila namalayan noon ang oras na malapit na palang mag-alas 10 ng gabi. Pre Danilo, matanong kita. Sino ba yung matandang palagi mong tinatabihan doon sa malaking bato? Wika dito ni Buning na medyo lalasing-lasing na. Yun ba pre? Yun ang tumulong sa atin. Maniwala ka o hindi pre, yun ang dahilan kung bakit tayo sinuwerte. Nagulat naman ang tatlo sa sinabi ni Danilo. Gawa ng kaya pala ganun na lang sila sinuwerte. Inilahad din ni Danilo dito ang lahat kung bakit may nalikom din siyang salapi. Magamat hindi siya pumusta sa manok ni Lando, nakapaglikom naman ito sa tulong ng matanda. Habang sila'y nag-iinuman, mayroong panauhing dumating sa bahay nila Danilo. Tao po, Pre Leno. Wika ng lalaking yon. Nang marinig yon ni Manong Lino, sumagot lang naman ito ng, O Pre Arsenio, tuloy ka rito. Wika ni Manong Lino. Pag-akyat nito sa kanilang balkonahe, agad naman itong nagpunas ng paa. Gawa ng nakayapak lang ito. Pag-upo ng matanda, Arsenio dito ng, Kaya pala nagpupumilit na bilhin ni Dong Danilo yung isa kong lechon. Nagkakasayahan pala kayo rito. Oo nga Pre Arsenio. Gawa ng medyo sinerte sila sa sabungan. Wika ng ama ni Danilo. Ganun pa. Ibig sabihin bihag tong niluto niyong pulutan. Matikman nga. Sabay hawak nito sa kutsara at humigop. Teka nga. Hindi naman yata to bihag eh. Nagtinginan lang naman ang magbarkada at sumagot dito si Danilo ng, Manong Arsenio, hindi po yan bihag. Gawa ng pinulutan namin doon sa mismong sabungan. Ganun ba? Akala ko ito na yun eh. Natatawang sagot nito. Itong si Manong Arsenio pala ay hilig nito ang bihag ng manok. Ayon pa dito, mas masarap umano ang sabaw ng bihag, lalo na't papayang hilaw at tanlad ang sahog nito. Ngayon ko lang nalaman na nagsasabong ka na pala Danilo. Di bale, sa susunod na linggo, ilaban ko yung bantris kong manok. Wika ni Manong Arsenio sa kanila. Pre Arsenio, mama lang yan si Danilo nitong si Lando. Mananari yan eh. Wika naman ang ama ni Danilo. Ganun ba iho? Teka, sino nga yung pangalan ng ama mo? Tanong ng matanda nito kay Lando. Sumagot lang naman dito si Lando ng, Rolando ho, yan po ang pangalan niya. Oo nga pala, Rolando. Sinangay din yung pangalan mo sa ama mo. O siya paring Arsenio, sa'yo na tong tagay na to. Wika ni Manong Lino dito. Makalipas ang mga oras, halos lasing na silang lahat. Gawa ng ang matandang si Arsenio, nakainom na yon bago nakarating kila Danilo. Nabanggit din ng matanda na magkaroon ng tare sa araw ng linggo. Magaganap yon sa kabilang baryo. Sumang-ayon naman sila Danilo at Lando. Gawa ng natatakot din silang bumalik sa dati nilang sabungan. Baka sila'y balikan ng kanilang nakakalaban doon. Hindi naman nababahala si Danilo sa kanyang sarili, kundi sa kanyang mga barkada. Nabanggit na rin ni Danilo sa kanyang ama tungkol sa isang kapitan doon sa baryo. Agad naman itong naaalala ng kanyang ama. Inilahad din niya ang lahat dito tungkol sa presinta ng kapitan. Natapos na nga ang kanilang inuman dahil gawa ng umulan nung araw na yon. Kaya't kinabukasan, magtatanim ng mais si Manong Lino. Umuwi na rin si Tandang Arsenio.
Malapit lang naman ang bahay ng matandang yon, kung kaya't hindi na nila ito nahihatid. Nakatulog na sa balkonahe sa sobrang kalasingan. Natagan pa sana yon ng banig sa ina ni Danilo, subalit hindi na makatayo ang mga iyon. Sa bangko na rin natulog si Danilo upang masamahan na rin ang kanyang mga barkada. Nang makatulog na ang lahat, nakatulog na rin si Danilo. Subalit sa gitna ng kanyang pagtulog ay nagpakita sa kanyang panaginip ang gabay ni Danilo. "Kumusta, Danilo? Kumusta ka na? Andito ako para dalawin ka. Bagamat hindi na ako nagpaparamdam, lagi naman akong nakabantay sa iyo. Ito yung bilin sa dati kong ginabayan na protektahan ko ang kasunod kong magiging amo." Pangangalang naman si Danilo sa mga sinabi ng kanyang gabay. At may inabot yon ng isang tilang puti. Tanggap naman niya yon. Tanggap niya sa bagay na yon. Nagsalita ang kanyang gabay ng, "Mag-ingat ka, Danilo." Bigla na lang yung naglaho. Pagmulat ng kanyang mga mata ay umaga na pala. Naabutan na ng sikat ng araw ang kanyang paa. Gawa ng nakalaylay nga ito. Pagbangon niya, nakita niyang nagkakape na ang kanyang mga barkada. Habang nagkakape ang mga yon, nagsalita naman si Lando dito ng, "Ano to? Ano bang gamit nito?" Sabay tawanan ng mga ito. "Grabe, ang ingay mo pala, Danilo, pag natutulog. Biruin mo, nilusot mo pa yung paa mo sa siwang at kumaway-kaway pa." Hindi naman ito pinansin ni Danilo. Gawa ng alam niya na nanaginip pala siya. Pumasok na siya sa loob at siya'y maliligo na sana. Subalit bigla siyang natigilan nang mararamdam niya ang kanyang kamay na may hawak-hawak siyang tilang puti. Nang buklatin niya yon, ay naglalaman ito ng mga sulat na hindi niya maintindihan. Kung kaya't napag-isipan niya na ibalot na lang yon sa kanyang mutya. Nang matapos na siya sa kanyang ginagawa, lumabas na rin siya sa kanilang bahay. Nagpaalam na rin ang kanyang mga barkada na ito'y uuwi na. Dahil hinahanap na sila sa kanilang mga magulang. Hindi naman tumutol si Danilo dito dahil tutulungan din niya ang kanyang ama doon sa bundok. Pag-alis ng mga yon, nagbibilin pa ang mga ito ng, "Long, sa linggo ulit ha, isama natin si Tandang Arsenio. Sige, mag-iingat kayo sa daan ha." At naligo na rin si Danilo. Dumaan ang ilang mga araw. Araw yon ng Huwebes. Tumungo si Danilo noon sa bayan upang mamimili doon. Niya ang lahat niyang salaping na panalunan. Pagdating niya doon sa bayan, tumungo siya sa paradahan ng mga hayop. Bali bibili siya ng isang kalabaw na hindi naman ganon kabata pa. Ibibigay niya ito sa kanyang ama upang magamit ito sa pag-araraw doon sa kanilang bundok. Bumili na rin siya ng kanilang uulamin sa kanilang bahay at kasabay sa kanyang pag-uwi. Hila-hila na niya ang nabili niyang kalabaw. Pagdating nila sa kanilang bahay, nasipat naman siya ng kanyang ama habang ito'y naghuhugas ng mga gulay. "Anak, kaninong kalabaw yan? Ba't hila-hila mo yan? Baka makikita ka ng may-ari niyan. Baka bansagan pa tayo dito na magnanakaw ng kalabaw." Wika ng kanyang ama. "Hindi, tay. Regalo ko yan sa inyo. Bale, binili ko yan para sa inyo para naman di tayo mahirapang magbungkal ng lupa." Grabing tuwa noon ang kanyang ama na para bang hindi ito makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Tinawag pa noon ang kanyang ina, sabay wika dito ng, "Mahal, may kalabaw na tayo."
Wika ng kanyang ama na labis ang galak na nararamdaman. Lumabas naman ang kanyang ina at nagwika ng, "Nung kalabaw na sinasabi nyo, ang iingay niyong dalawang mag-ama. Mabuting ang ibibili nyo ng hayop yung napanalunan nyo. Gawa nang ang lahat ng pera sa sugal. Di yan magtatagal sa inyong mga kamay. O siya, dyan na nga kayo." Wika ng kanyang ina. Makalipas ang ilang mga araw, dumating na nga ang araw na pinakahinihintay nila Lando at Danilo. Umaga pa lang,